Amen. Purihin natin ating mahal na Panginoong Kristo at sa mga oras na ito tayo po idarako na sa pinakamalagang bahagi ng programa kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus na dadalhin po ng ating mga ngaral, ng ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Praise the Lord. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. At nagpapaabot po ako ng pinakamataas sa pagsamba at pagpupuri, pagluwalhati para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At bumabati po ako sa lahat ng mga minamahal po nating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat ng mga kapatiran po natin at mga webcast viewers sa Bayong Dagat. Maligayang panonood at magandang umaga sa lugar nyo. At sa lahat po na naabot po ng ating pong banal na gawain. At nagpapabot din po kung dobling pagalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida at sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family. Magandang gabi po sa inyo. At minsan pa maminamal manalangin po tayo alang-alang po sa mga may mga pangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na po sa mga may mga tagay na karamdaman. Tayo po makiisa manalangin upang mapakinggan natin ang mga banal na salita ng Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pamahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamalit, kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat. Malapang na tumawag sa dakilang pangalan ay pangaral ng mga salita. Dalangin po namin, gamitin mo kami maging daluyan ng Espiritu na pagpapala sa gabing ito. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig. Magimala po kayo habang pinakikinggan nila ang mga banal na salita, ang iyong makapangyarihan salita. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamalbuksan po natin ating mga dalawang pambungad na talata. Efeso 3:17 at 2 Corinthians 13 verse 5. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 3, ang talata ay 17. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Dito po sa ikalawang taga-Korinto, Kapitulo 13, talatang 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal ang ating paksa ay pamamagatan po natin, if Jesus is still the Lord of your heart. Kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal ay nananatili pang Panginoon ng inyong puso, ng inyong buhay. Alam niyo mga minamahal, sinabi po ng banal na kasulatan, sa mga talatang binasa po natin, ang mga tunay na mga mananampalataya, sabi, pinananahanan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nananahan sa ating puso ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at sila ay nagtutumibay sa pag-ibig. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, siya sa atin yung mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Sapagkat hindi nyo ba nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban kung kayo'y itinakwil na. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang tunay na mga mananampalataya ay nananatiling ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nakaupo sa sentro ng kanyang puso. Kaya nga kung dati-rati, mga minamahal, tayo po ang driver ng buhay natin. Tayo po, mga minamahal, ang nasusunod sa ating sarili. Ngayon, hindi na po pwede yun. Kaya nga kung totoong ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nakaupo sa sentro ng ating puso, dapat pasahero na lang tayo. Hindi na tayo ang driver ng buhay natin, na tayo ang nasusunod kung saan natin gustong pumunta, kung saan natin gustong dalhin ang ating pong buhay. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, huwag niyong pipigatiin ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kapag pinigati natin ang Espiritu ng Diyos, maminamahal, sabi, aalis siya sa atin.
At kapag wala na ang Espiritu ng Diyos sa atin, mga minamahal, sa puso natin, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo sa Kanya. Yes. Hindi na tayo aangkinin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Roma 8:9. Sabi, mga minamahal, basahin po natin sandali ito. Roma 8, talatang 9. Idagdag natin sandali. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Ibig sabihin, naglilingkod na tayo sa Diyos, hindi na tayo lumalakad sa laman, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Ang Espiritu ng Diyos, ito po ang Espiritu ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kapag hindi na si Kristo ang nakaupo sa sentro ng ating puso, tayo pa rin ang nasusunod, mga minamahal, hindi po tayo, mga minamahal, pinananahanan ng Espiritu ni Kristo. Lilisan po siya sa atin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, huwag natin pipigatiin, mga minamahal, ang Espiritu Santo na tayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagkatubos. Sapagkat, mga minamahal, sinabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon ay lilisan sa atin, aalis sa atin. Kaya nga dito po, mga minamahal, malalaman nyo po, mga minamahal, kung ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nasa ating pampuso. If Jesus is still the Lord of your heart, unang-una sabi, we must walk even as He walk. Kapag nasa atin pa ang Espiritu ng mahal na Panginoon, sabi ng Kolosas 2:6, sinabi rito, mga minamahal, tayo po ay lalakad katulad ng inilakad niya. Kung paano namuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, namuhay siya sa kapakumbabaan, namuhay siya sa kabanalan, at namuhay siya bilang masunurin. Mga minamahal, sinabi ng Biblia, kung paano nyo tinanggap si Kristo na ating Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kaya kapag tayo po, maminamalaya, tumanggap na sa ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, hindi lamang tayo susunod sa Kanya, kundi lalakad tayo gaya ng inilakad niya. Yan po ay nasa Kolosas 2:6 at sa unang 1, Kapitulo 2, talatang 6. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, ang talatay 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Dito po sa aklat po ng unang 1, Kapitulo 2, ang talatay 6, ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Amen. Yan po, mga minamahal, ang ibig sabihin, mga minamahal, na kung si Kristo pa ay nananahan sa inyong puso. Kung si Kristo pa, mga minamahal, ang nananatiling Panginoon ng inyong mga puso. Sabi ng Biblia, hindi lamang tayo susunod, kundi sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay lalakad gaya ng inilakad niya. Sabi ng Biblia, kung paano nyo tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad tayong gayon sa Kanya. Paano lumakad ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lumakad siya, mga minamahal, sa kapakumbabaan. Humility. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pride goeth before destruction. Bago ang pagkapahamak ay nauuna po ang kapalaluan. Kaya nga, gayahin natin ang lakad ng ating mahal na Panginoon, lumakad siya sa kapakumbabaan. Humility. Sabi, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya po ay, sabi, nag-anyong alipin at nagpakamasunurin. At siya, mga minamahal, sabi, hindi lamang nagpakamasunurin, kundi mga minamahal, sumunod hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Mga minamahal, kung gusto niyo po, mga minamahal, na manatili ang ating mahal na Panginoon sa ating mga puso, kinakailangan po nating lumakad ayon sa inilakad ng ating mahal na Panginoon. At ang paglakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, sinabi dito sa Philippians chapter 2, Verse 5, minamahal, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na siya po, minamahal, ay lumakad sa kapakumbabaan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At ang sabi ng Biblia, siya ay nagpakamasunurin. Siya ay namuhay sa kabanalan. Minamahal, ang ating pinakamamahal na namuhay po
ng banal. Dapat ganun din po tayo lumalakad, maminamal sa kalooban ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin ang Philippians chapter 2 verse 5 up to 8. Dito po sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8. Sabi po dito sa 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7, kundi bagkus sinubad niya ito at na ganyong alipin na nakitulad sa mga tao. 8, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at na nagagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Amen.